Oh, sa kabila ng pagmamadali ng mga animal na mga pumirma diyan sa ano na 'yan. Ang pumirma diyan sa hinayupak na impeachment na 'yan, eto mga bossing, tinabla ng Senado yung impeachment complaint nila, hindi diniscuss sa plenaryo. Bagkus tatapusin muna yung eleksyon bago simulan yung pag-uusap tungkol dito sa impeachment na ito. Kaya nga again, importante na maiboto natin ang lahat ng mga alyado ng mga Duterte sa congressman o sa Senate. Iboto natin ang lahat ng mga inendorso ng mga Duterte para labanan itong pagsira ng mga kupal ng mga loyalistang at mga dilawan sa demokrasya ng Pilipinas dahil pinatatakbo na po sila ng mga komunista. Wala silang kaalam-alam pero mga komunista na sila. Nanalo po ang mga bayan black sa pagsira sa gobyerno dahil pinayagan ng gunggong na si Bongbong at saka ng makapalang muka at mataasang pangarap na si Romualdez. O kaya hayaan nilang masira ang bayang Pilipinas basta lang manalo sila sa eleksyon. Basta lang sila ang sumunod na mga prime minister. Sinong pipiliin itong Bopols na si Marcos? Pipiliin yan si Romualdez. Tapos pag pinili niyan si Romualdez, ayan na, hanggang sa susunod, prime minister na yan si Romualdez. Tingnan natin anong ginawa ng Senado. At nung may pa rin ng impeachment, may update naman sa Senado sa mga oras na ito at naroon pa rin live si Mean Los Baños. Mean, anong update? Julius, magandang gabi ulit sa'yo. Mag-aalas 7 ng gabi, nag-adjourn na o tinapos na ng Senado ang sesyon nito para magbigay daan sa break para naman sa eleksyon at kampanyahan, lalo na ng mga re-electionista nito. So ang tanong natin ngayon, dahil nag-adjourn sila at hindi pinag-usapan ang tungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ano na ang mangyari sa impeachment trial? Hindi natin nakausap sa Senate President Jesus Escudero, hindi na siya nagpa-unlock ng interview dahil may nakaset siyang interview sa ating mga Senate reporters tomorrow morning. Pero nakausap naman natin sa Senate Minority Leader Coco Pimentel. Ang sabi niya, ang dapat sanang nangyari kanina habang nasa sesyon pa ay nai-report man lang ng Senado sa plenaryo na in receipt o natanggap na ng Senado yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. After that, Wala, ibig sabihin ayaw nila. Ayaw nila. Kasi hassle yan eh. Tangina, these senators will go down in history as the ones who's talagang sinira ang demokrasya pag nagkataon. Again, VP Sara was voted by 32 million Filipinos. And itong 32 million na ito, sila lang po ang pwedeng magtanggal dito sa inihalal nilang pinagkatiwalaan nilang pinuno. Hindi kayo. Kaya maraming salamat somewhat kahit papaano itong Senate pinagpaliban. Pero delikado pa din tayo. If they can pay 200 plus congressmen, they can also pay senators. Kasi money is the root of evil. Pagdating sa pera, lahat ng mata lumalaki. Yung mga walang sungay nagkakasungay. Yung mga mabait sumasama. pwede nang mag-convene ang impeachment court. Pero dahil hindi yan nangyari, isa sa posibilidad, Julius, ay malamang sa June na raw talaga itakel itong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sabi ni Senator Coco Pimentel, may isa pang posibilidad dahil ang rules naman daw ng Senado pwedeng i-waive anumang oras. Kung mapapag-agrihan ng lahat ng senador na gusto nilang bumuo ng impeachment court kahit walang sesyon, then pwede yan mangyari. So even if naka-break, pag napagkasunduan nila, bubuo ng nagko-convene na sila sa impeachment court at tuloy ang impeachment trial. Oy, Cayetano! Che, pakita mo ngayon kung ikaw ba talaga ay Duterte o trapo ka ding hayop. Hindi ka rin masyadong na pagkikita lately, ha? Then it will happen in the weeks or months to come in the middle of the campaign, Julius. Maraming salamat, Mean Los. Ayun, so mga bossing, ito pong kanilang pangarap ay medyo mabibitin muna. At mainit na mainit itong impeachment, so pwedeng lumabnaw ito habang tayo ay nasa kampanyahan. 'Di ba?
Oh, anong masasabi ng Senate President? Anong masasabi ng Senate President dito sa ano na to? Sa impeachment na ito? Pasok. Walang mangyayaring impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ngayong naka-break ang Kongreso. Yan ang pahayag ni Senate President Cheese Escudero sa isang press con ngayong umaga. Sa June 2 pa, magbabalik ang sesyon ng Kongreso matapos ang eleksyon sa Mayo. Kahapon, na-transmit na po sa Senado ang kopya ng Articles of Impeachment laban sa Vice President. Pero nag-adjourn ang mga senador nang hindi tinalakay ang tungkol sa impeachment. Sabi ni Escudero, hindi nila mamadaliin at hindi rin nila labis na iaantala ang tungkol sa impeachment trial ni Duterte. Iginiit niya na hindi sila magpapapressure kanino man. Kaninang umaga rin nanawagan ang Makabayan Bloc na ipatawag na ang mga senador para masimulan na ang impeachment trial. Wow! Makabayan Bloc, ipapatawag ang mga senador para masimulan na ang impeachment trial. Galing! Tangina, ang sasaya ng mga komunista, oh. Lintik ang mga ngiti, oh. Pucha, ngiting tagumpay yung mga gunggong, oh. Tangina, hati-hati yan. Hati-hati, hati-hati. One for you, one for me, one for you, one for me. Tangina, ito yung mga makabayad. Tama lang talaga yung bansag sa inyo na makabayad. Oo, ayan na nga mga bossing. At talaga namang aabangan natin ng matindi itong mga mangyayari. Pero katulad ng aking sinasabi, mag-ingat-ingat po tayo at maging mapagmatsyag at alamin kung sino mga dapat nating iboto. Kung iboboto ba natin o iboboto kay VP Sara para matanggal sa posisyon. Kasi kung pag hindi kayo bumoto, pag hindi nyo na ipanalo ang mga alyado ng mga Duterte diyan sa Senado, putang ina, finish na si BP. Finish na si BP mga bossing, kaya mas lalo tayong maging masigasig. Mas lalo tayong magtulong-tulong kung talagang gusto natin tulungan si BP Sara, mahal natin si BP Sara at huwag siyang mawala sa posisyon. Iboto natin si Pastor Kibuloy, si Bato, si Bongo, si Marcoleta, si Jimmy Bondok, si Vic Rodriguez, at si lahat pa ng mga kandidato ng PDP. Siguraduhin natin 'yan. Because if papasok etong mga may utang na loob sa mga Marcos, yari tayo diyan. Yari tayo diyan, dali tayo diyan, delikado tayo diyan mga bossing. Ang dami nila. Yan, Coco Pimentel, pipirma yan. Yan, mag-i-impeach yan. Si Coco Pimentel, si Risa Ontiveros, si Binay. Pag nanalo si Erwin Tulfo, yes, si Rapi Tulfo, 5 na kagad sila. Oh, tapos sino pa yung iba? Si Cayetano, di natin alam. Kung manalo si Lito Lapid, yari. Manalo si Bongo, yari. Ay, si Bong Revilla. Oh, delikado. Sobrang delikado tayo dyan sa mga kandidato ni Bongbong. Kaya mas lalo po nating paghusayan ng ating pangangampanya. Or else, wala na tayong VP Sara. Maraming salamat po mga bossing sa inyo pong suporta sa ating channel. Yung mga hindi pa po nakakapag-like, mag-like po kayo. Hindi pa po nakakapag-share, mag-share naman kayo para may silbi kayo sa bayan. Mag-follow din po kayo sa ating Facebook page bago man lang tayo makontent dyan sa Kongreso. At mag-share po kayo ng ating mga content para makarating sa kinauukulan itong kanilang mga katarantaduhan. At ito lang ang kaya nating gawin sa mga kawatan sa gobyerno. Murahin ng mga punyeta na yan. Oo, kaya i-enjoy natin. I-enjoy natin ang freedom of expression mga bossing dahil karapatan natin ito. Ipaglaban natin ng freedom of expression. Ipaglaban natin ang lahat ng ating karapatang pangtao. Huwag tayong bumoto ng mga magnanakaw, kriminal, mga hayop, switik at mga salot sa lipunan. Okay,